Ayan mga paps, ito ay Suzuki Boardsman 125cc. Ngayon kailangan mapainit din ito kasi ilang araw na hindi napapainit. Yan na, naka signal light siya. Yan mga paps, no? Kaya kung may mga Suzuki Boardsman kayo mga paps, gusto nyong ipa-diagnose, ipa-calibrate, ayan, tumataas, bumababa. Halimbawa, nagpalinis kayong throttle body, nagbago, namamatay minor, pabago-bago minor. Yan, ganyan po ang nagiging sakit ng Suzuki Boardsman, ano mga pap. Ito po mga pap, after nang nalilinis, kahit i-reset, minsan nagluluko at hindi na bumabalik sa normal yung RPM standard, no, na 14, 15, 16. May ginagawa po rito itong motor na ito mga pap, naka manual IEC na yan, kasi nga kahit anong galaw doon sa IEC, ganun pa rin. Kahit anong reset, after 1 month, 2 month, bumabalik uli. Ngayon naka manual na po yan. Manual na yan, bumili may-ari manual IEC na pang NMAX Aerox, parehas lang naman yan. May diskarte po kasi dyan, nililipat lang yung valve IEC. Ayan, ngayon ipapakita ko sa inyo ang motor na ito. I-share natin paano ba ito dinadiagnose, paano gamitan, or paano papasukin ng diagnose, ano bang application na dapat ma-reset, makita yung ECU. Papakita natin step by step. Pag Suzuki yung application, hindi siya na ngayon sa YouTube nito ipapakita natin ang paano pag-diagnose. Ngayon ang battery nito mga paps, kapag Suzuki Boardsman mga paps, ay nasa harap, no? Suzuki Boardsman ay nasa harap, nandito yan. Babaklasin yan, may alin yan na dalawa. Ayan, no. Ay, anim na dalawa yan. Customer na natin din. May problema kasi ito mga pap, no. Hindi na natin babanggitin kung ano yung problema nito. Ngayon ituturo ko at isishare ko paano ba namin ito nadadiagnose gamit ang MS3 900 Pro. Nadadiagnose ba to o hindi? Okay, share natin to. Magkakaroon ng kaalaman yung ibang mga mechanic dyan na nakapalo sa atin, nakasubscribe, mga nakasubscribe, maraming salamat sa inyo. Halos na mayroon ng 9,000 subscriber na po ang nakasubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat at suporta at tiwala. Ngayon babaklasin natin to, 2 bolt na yan. Ayan mga paps, ito yan, no? Nabaklas. Maliit, masyadong maliit. Ayan, yung maliliit. Maliit lang na alin yan mga paps. Nandito yung battery at yung tinatawag na keyline, no? Ayan, isishare din natin kung anong keyline, adapter ang ginagamit at sinasalpak dyan, no? Para magkaroon ideya yung ibang mga tropang mechanic natin dyan na nanahihirapan sa Boardsman, no? Okay. Ayan na mga paps, natanggal na natin. Ayan, no? Ayun yung battery niya. Ayan, no? 12 volt and ampere, nasa ilalim yung battery. At yung keyline, na yung sinasabi ko sa inyo, yung keyline mga paps. Yan, keyline yan. Diba? Ayan, keyline. Diyan po dinadiagnose ang ECU, pagkakalibrate, no? Ayan na mga paps, yung MST, ano? MST 900 Pro yan mga paps. Ito yung main keyline at yung adapter. Ang adapter na ito mga pap ay sa Honda Click B3, yung mga bagong Honda P6. Ayan.
Ito eh, Suzuki mga paps. Ito yung keyline, no? Di ba? Yung takip ng keyline. Papakita natin para alam nyo mga paps, no? Share natin, hindi natin to pagdadamot, no? Ayan. Ito yung MST, sasaksak yan dyan. Ayan, sak natin. Ayan. Ngayon, pag sinusi yan mga paps, ayan, pag sinusi, ito natin, no? Ayan na, mailagay na natin, no? Pag sinusi yan, mabubuhay yan mga paps. Try natin, ha? Susi natin. Ayan, buhay na panel. Buhay na rin yung diagnose. Ayan, share natin. Saan ba dapat pasukin, no? Ayan mga paps, no? Nakasaksak na yan, naka-on na susian. Ayan. Ayan po, ha? Ayan mga paps, no? Papasukin natin yan. Nakabukas yun, ha? Nakabukas yan. Saan ba ito pinapasok? Siyempre sa diagnose muna tayo, no? Tapos OBD. Ngayon papasukin natin Suzuki kung pwede, na yan, Suzuki yan mga paps, no? Ayaw niya, di ba? Ayaw. Wala sa Suzuki, no? Ang mayroon lang niya plus instruction, fault code, inquiry, no? Suzuki yan mga paps. Kahit anong hanap mo dyan, hindi mo makikita yan mga paps. Wala dyan. Dahil sa fault code, yan, mga fault code lang po ang makikita niya. Yan, sa Suzuki fault code worry, marami. Ayan, pakita natin, no? Ignition coil fault, and then bumper, crankshaft position sensor. Ayan, yung mga naka dyan, no? Ngayon, hindi po tayo dyan. Dito tayo sa Kimco para mapasok natin ang loob, no? Ito mga paps, di ba Suzuki ang tatak, pero sa Kimco application tayo sa diagnose. Kimco. Bali, ang ilang branch yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bali, 13 branch po yan. Dito tayo papasok. Dito mga papa. Suzuki Boardsman yan, pero papasok tayo sa Kimco. Share natin to, hindi natin pagdadamot yan. Ayan. Babasahin natin yung engine. Hindi po sa EBS. Sa EBS yan. Yan, engine. Yan, ha. Auto scan tayo. Yan, ha. Yun, napasok, no? Ngayon engine, di tama yun. Titingnan natin kung anong fault code nya. Current, wala. Dito sa finding, wala rin. Dito sa firmament fault code, good, halos good. Diyan lang po natin nakikita. Ngayon balik natin sa ayan, vehicle information, yung code nung ECU at dito tayo papasok sa data para malaman natin kung ano RPM nito. Tama ba yung RPM na setting nung naka-IC manual tayo, no? Ayan na mga paps, napasok na, di ba? Napapasok po. Ayan, Suzuki Boardsman yan mga paps, napapasok. Ayan mga paps, no? Dapat may alam din talaga sa paggamit ng diagnose at kailangan aralin lang din mga paps, no? Ayun, sinabi ko na sa inyo kung paano pasukin ECU or i-diagnose ang Boardsman. Ano ba application? Ngayon, paanda rin natin.
para makita pa. Oh, ayan mga papo. Mandar yan. Ayan yan, binatay lang natin. Ayan mga paps ha. Binatay ko lang. Oh. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Oh. Ayan ha. Nasa engine data tayo mga paps. Ngayon, paandar rin natin para malaman, no. Oh, ayan. Umaandar yan mga paps, no. Oh. Ayun yung minor. Mababa lang po minor niya. Ayan. Ayan. Ito. Oh. Nasa 1413 no ang takbo lang ng RPM standard niya. Pero pag uminit yan, tataas na yan mga paps, no. Ayan, ganyan po ang pagdadiagnose. So, nasa 1.5 na yan, no. Mataas yan pag uminit na yung engine temperature sensor. Engine temperature mababa pa kasi malamig. Pabubukas lang natin. Ayan mga pap, ganyan po ang pagdadiagnose nitong Boardman. Ano? Ayan. Pag-accurate dyan din. Ngayon itinuro ko lang sa inyo kung paano pag-accurate, paano gawin. Ayun, pag re-reset doon din, tinuro ko kanina yung resetting kanina kung paano i-reset mga fault code, pag-accurate. Yan. Ang ganito po kasing Boardman ay mahirap i-gawin. Kapag after na nalilinis ang throttle body, yan, nagkakaroon talaga ng problema. Yan, kaya kung may mga Boardman kayo mga pap na hindi kaya ng inyong mga mechanic, ang inyong tropang mechanic, dito sinatyagat kaya namin dahil mayroon po kaming pandiagnose dyan. Yan, mga Boardman yan, no. Kaya kung nagluluko ang mga Boardman nyo, gustong mapatino, ito po ay madalas na naming ginagawa. Halos linggo-linggo o ano, lagi kaming may gawa sa Boardman. Yung mga tropa natin na nakilala na rin tayo na gumagawang madalas nito. At noon pa ina-upload na natin sa mga video, konting short video lang sinishare ko para malaman ng ibang customer na gumagawa tayo nito. Yan po, ang Boardman ay napapasok ay nakakalibrate. Yan po, sinabi ko na kanina kung anong application yung dapat pasukin. Ngayon, ang naangkilan niya nasa harap, ang battery nasa harap. Yan po, napakatahimik lang po ang makina ng Boardman, no. Yan. Okay, panoorin nyo lang, ulit-ulitin nyo lang kung anong mga sinabi ko sa unang video, para matutunan nyo ang ganitong pag re-reset or paano pasukin ang ECU gamit ang diagnose ninyo. May iba't ibang diagnose mga pap. 500, 900, mayroong 1,100 Pro, yung mga bagong latest, kayang-kayang basahin yan. Yan, Suzuki Boardman. Yan mga pap. Yan po, please follow my FB page, please subscribe my YouTube channel. Araw-araw tayo, buwan-buwan tayo o linggo-linggo tayo mag-share ng ganitong diskarte o technique para mayroon ding matuto ang iba nating mga kapwa mechanic. Okay, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta mga customer, at sa mga nakasubscribe sa ating YouTube channel na halos nasa 9,000 subscriber na po ang nakasubscribe sa ating YouTube. Okay, yan, tingnan nyo mga papo, napakarami po yan. Boardman control module yan, napakaraming fault code ito. Ang mga Boardman mga pap, marami. Engine temperature pa bago-bago, pero okay na yan, maganda na yan, ganyan. Okay, ayan na po.